What's up mga kaasang? Welcome back to my channel. So ngayon ay pupunta sana ako ng Binyang at mag-check sana ako ng mga guppies doon at mag-harvest sana. Kaso yun, maulan kaya hindi tayo makapunta doon. At yun, kahit pilitin ko pumunta, kahit ambon-ambon, maputik doon kaya mahirap din na, alam mo yun, mahirap din na mag-harvest ng isda doon. At ayun, siguro bukas na lang ako pupunta. So ngayon, nandito lang ako sa bahay at di rin ako makapunta sa shop dahil nga maulan at wala rin pupunta doon dahil nga maulan. So dito tayo sa bahay. Naisipan ko na linisan ng itong mga aquarium na to. Ayan, linisan ko yung mga flower natin. So, ayan, samahan nyo na lang ako maglinis at baka may matutunan kayo sa paglilinis. Dahil lilinisin natin at ayusin natin yung mga yung mga flower natin. So maglilipat-lipat ako ngayon para may mga space kasi diyan na na walang laman. So para maano natin, magamit natin lahat ng mga space na pwede natin gamitin para sa ating mga flowers. So samahan niyo ako guys. At yun, magpaka-busy tayo ngayon. Bago natin simulan, sabihin ko na yung plano natin. Linis, lilinisin ko lang yan. Ito, tatanggalin ko isang divider kasi dalawa na lang naman sila. So, tatanggalin ko isang divider. Dito sa baba, yung mga natin, yung mga, ililipat ko to, yung mga blue column natin, para malagyan din niya ng isa pang flower na nakasolo. So, itong aso na to, nakatali na yan dyan. Kasi, nagngangat-ngat yung mga gamit namin, nginat-ngat. So, tinali ko na yan dyan. Pero at least, di ba, nasa loob pa rin dyan. So, ito, lilinisan ko lang. Tapos yung dalawa dito, tatanggalin ko isang divider. Tatanggalin ko lahat ng divider. Iwan ko yung isa, tapos yung isa dyan, ililipat ko doon. Tapos dito, ito, lilinisan ko lang. Ito medyo madumi, yung ating goldfish tank. Kasi hindi ko ito inilawan. Kagabi ko lang napansin, medyo madilaw yung tubig. So hindi natin masyado napapansin dahil hindi ko masyado inilawan yan. So, lilinisan ko, siguro babawasan ko pa ito ng konti. Tapos, lilinisan natin. Itong part lang na ito. Yan, hindi natin gagalawin yung iba dyan. So, ito lang. Linisan natin konti at mag-expect tayo na luminaw ng kahit pa paano yung ating goldfish tank. So, yan guys. Simulan na natin. Saan tayo magsimula? Dito na lang muna tayo magsimula. Ay ko na rin pala dito sa likod yung tank natin ng ng Tetra. Tsaka yung breeding tank natin ng Tetra Danios. Yan, medyo madumi na rin, so lilinisan na rin natin yun. Ito na muna pala unahin ko guys, kasi medyo madali lang to. So yun guys, ganun kadali lang dito. Dadagdagan na lang natin ng tubig yan. Mga ganito lang kakonti kasi hindi naman madumi talaga to. Ito naman medyo madilaw lang. At naibalik na natin yung foam, yung filter wool. Yan. So lalagyan na lang natin yan tubig in 5, 4, 3, 2. So yun guys, tapos na tayo dito, no? At yun, medyo madilaw pa rin. Pero ayun, kung gusto niyo na mas malinaw pa, syempre dapat mas malaki yung volume na papalitan nyo or papalitan nyo naman 100%. Pero ako sa akin okay na yan kasi malinis naman yan, medyo madilaw lang. So ayun, ito yung mga danyos natin. Dagdagan ko pa sila ng ibang kulay. Tapos yun, tatry pa rin natin silang i-breed. So ang ginagawa ko nandito yung mga danyos ko, dito ko sila tinatry paitlogin. Kaso ang problema, nangingitlog naman, kaso ang problema hindi napipisa. So sana soon makapisa tayo dyan, no? Kaya hindi ako nag-upload ng video about dito sa mga aquarium ko dito. Kasi hindi ako nagsasucess doon sa mga binibreed ko. So sana soon makakita na tayo ng maraming fry dito ng Danios o kaya ng Tetra. Alright, doon pa tayo sa loob. So yun guys, ito muna unahin natin yung mga 20 gallons natin dito. Gamit lang tayong siphon tsaka timba para makuha natin yung mga dumi dyan. So yun guys, dating gawi, siphon, tapos kung medyo madumi yung wall, scrub, tapos yung mga mawawalang tubig, yun lang yung papalitan natin. So ayun, marami nga pala nagtatanong sa akin, bakit daw
Sponge filter lang yung ginagamit ko sa aking mga ploughhorn. Actually, sponge filter ang ginagamit ko hindi dahil sa ploughhorn, kundi dahil multiple kasi yung aking tank dito. So mas tipid kasi pag naka-multiple ka tapos sponge filter lang. Goods na yon, no? Lalo na kung ploughhorn ang alaga mo kasi. Itong mga ploughhorn kasi, malaki naman ang dumi niyan. So pwede mo naman yan i-siphon kung may oras ka araw-araw. Pwede yon, kaya hindi masyadong ma-stress ang isda mo doon. At hindi masyadong dumudumi yung tubig kasi malalaki yung poop niya, hindi umahalo sa tubig. Kaya isa-siphon mo lang talaga. So, ang sponge filter, pwede na yan. Pero mas maganda talaga, meron kang sump. Meron kang water pump yung gamit mo. Mas malinis kasi talaga yon, hindi ka makakita ng ganyan. O makakita ka man, konti lang. Hindi gaya pag sponge filter kasi, talaga nandyan lang yung mga dumi. At kailangan mo siya i-siphon. So, ayun guys, muna na natin. So yun, may mga dumi na hindi kayang kunin ng siphon. So kailangan natin itong scrub. Tapos, pag natanggal na sila doon sa mga glass, kailangan pa rin natin i-siphon ulit yan mamaya. So babalikan natin yan para i-siphon ulit. So scrub ko muna. Dito muna. Ayan, para mawala yung yung parang slimy. Meron kasing parang slimy ito eh. Yan, hindi ko naman sila nilalagyan ng janitor fish kasi medyo aggressive nga itong mga isda na to. Hindi ko gaya doon sa shop, nilalagyan ko lang ng janitor fish yun para mawala yung slime ng mga aquarium. So dito kailangan natin gawin mano-mano. So yun guys, itong isa na to medyo madumi talaga to kasi ilang buwan ko itong hindi nilinisan dahil meron silang fry nung nakaraan dito. Kaya hindi ko sila malinisan. Ngayon kukunin ko muna sila. Tapos ililipat ko sa labas. Sana walang fry, no, o eggs. Kasi yun yung nangyayari dati. May eggs, pag lilinisan ko siya, may maliit na fry o kaya may eggs. Kaya nanginayang akong linisan, baka kasi maano ko yung mga eggs. So ngayon, kung makikita nyo, may mga lumalaki na nga yung ibang juvie down. Kunin ko lahat yan, ililipat ko. Tapos tsaka natin lilinisan yan dumi. Hindi na natin. Malalaki muna. Hirap Angat yung dumi. Kunin ko muna itong aga na egg. Eggs ba? Wala namang eggs. Buti na lang. At wala rin siya mga fry. Palang uli natin guys. So yun guys, nahuli na natin. See, ayan yung mga yung dalawang natin, breeder, tapos may mga juvie na anak. Tapos yun, patitiningin ko lang to, tapos isa-siphon ko, pati ito. Tapos sa-siphon natin ulit yan. Ito nga pala na natanggal ko na isang divider. So isa na lang yun dyan. Tigisa silang slot para mas mabilis lumaki. So yun guys, dito ko nilagay yung breeder. Isang pares lang yan, tapos yung itlogan nila. Tapos yung mga grow outs, ayun nasa baba. Sama na nila yung mga PKBM ko nga pala, nilipat ko na rin dito sa aquarium. Kasi gagamitin ko yung tub para doon sa guppies natin. Dahil medyo nababagalan akong nahihinayang ako doon sa tub kasi ang bagal lumaki nung mga PKBM natin, ang bagal dumami, ang bagal lumaki. So nilagay ko na lang sila dito sa isang lalagyan. Tapos yung rancho natin, may dalawang rancho tayo dito. Dito may gapi ako dito, ito isa bakante. So yun mga kasang, tapos na tayo dito sa apat na aquarium. Bali dadagdagan na lang natin ng tubig yan. Diretso sa gripo, tapos yun nga naayos na rin natin to na isang divider. So isusunod ko to, tatanggalin ko isang divider, lilipat ko isang isda, iwan ko isang isda. Dalawang divider pala tatanggalin ko. So iwan dyan isang isda, yung isang isda dyan lilipat ko doon. Tapos ito, sa siphon ko lang to. Tapos ito, medyo green na yung tubig at yun na. Medyo ikakalahati natin yung tubig niyan bago dadagdagan natin.
Tapos lilinisan natin to. Tapos na. Pero ayun nga guys, mamaya na no, dahil tanghali na ngayon at kailangan ko pang mag-prepare ng aming tanghalian. So yun, mamayang hapon na ulit. Mamayang hapon pa na ulit itutuloy yan kasi may kailangan ko pang magbukas ng tindahan at may order ako ng aquarium set. So sayang naman yung kita. At ayun, tuloy ko na lang mamayang hapon tong mga ginagawa ko dito. Alright. So dito guys, ang matitira dito yung tingin kong male. Ayan, mukha na siyang male. May cock na siya. Tapos ito, mukhang female. Pero hindi pa ako sure. May grabe. Alikabok. So hindi pa ako sure dito. Pero ito na yung ililipat natin. Isosolo natin. Tignan natin. Masosolo nga rin pala isa. So ito, ano rin to eh. Iconic Beast Dog. At ayun, gusto ko rin magkaroon ng female nito. So kung may female man, okay lang sa akin. Ikikip ko na rin. So ito, ilipat na natin dito. Ayan. So nakasolo dyan, Beast Lab, Magnus Campa, dalawang Sherman Genesis, isang Metal Storm. So yun, tatanggalin ko na to. Tapos lilinisan natin. Mga divider ko naman dito naka-divider clip lang, kaya naman na ginaan. Tanggal lang. So yun mga kasang, tapos na rin tayo dito. Tapos itong ating salt water, hindi ko naman water change yan. Tapos ayun, ito na lang, isa-siphon ko lang to as in konting-konti lang ang mawawalan tubig dyan. Kasi konti lang yung dumi na. Hindi ko siya talaga water change. Kung ano lang yung mabawas, dadagdagan ko lang konti. Tapos ito, matagal-tagal na to, mga ilang buwan na to na hindi na water change. O hindi ko talaga water change yan. Kasi yung set ko naman yan, okay naman yung filtration ko. Tiwala naman ako. Yun, medyo dumilaw lang yung tubig, kaya gusto kong i-clear. At yung babawasan natin ng hanggang dito sa kalahati. Tapos dadagdagan natin para mapuno. Tignan natin kung mag-clear. Tapos lilinisin ko to. Ito lang nililinis ko dyan. Ito ba dumi yung ating mga filter dito. So ito na. Ito na gawin natin ngayon para matapos na. Medyo pagod na ako. So yun mga kasang, halos wala pang isang timba yung nakuha ko. At yun, natanggal ko na yung mga dumi. Tapos yung yung medyo sliming substance dito sa sa wall nung aquarium natin dito sa glass, ginagamitan ko na lang siya noon magnetic. Kasi medyo malaki to at may hirap mag-ganon. So ginagamitan ko na lang ng magnetic. Yun, tapos ayun, napunuin ko na lang to. Tapos na tayo dito. Tapos ito naman, ito medyo tricky yung nito. Yung pagde-drain ko nito kasi marami tayo di-drain ngayon. At hindi ko kayang magtimba-timba dito dahil marami-rami ititimbay natin at nakakapagod yun. So may gagawin ako para mas mapabilis yung trabaho natin dito sa ating goldfish tank. Right, puno na. So yung mga kasang, pinasok ko na yung hose pero hindi pa ako naglalagay ng tubig. Kasi nga ito-drain muna natin to. Bali ang gagawin dito, yung sabi ko sa inyo medyo tricky na part. Kailangan buksan ko muna yung hose, yung gripo sa labas para pumasok yung tubig. Ngayon pag pumapasok na yung tubig, ibig sabihin may laman na to. Saka natin tatanggalin yung dulo ng hose doon sa kabila para ihigop naman siya. From dito, ihigop naman siya at ilalabas niya doon sa labas. Yun, magsasipon na siya. So hindi ko na masasipon yung ilalim. Actually malinis naman yung ilalim din. Ilawan nga natin para makita niyo. Kaya malinis naman yung ilalim niyan. Malinis sila sa kasi pino yung poop niyan tapos napupunta doon. So ayun, lagyan ko ng tubig to tapos lilinisin natin. So dahil wala pang laman yung hose, bubuksan muna natin yung gripo para pumasok yung tubig dun sa hose. Tapos papatayin natin to. Hihigop na yan bale ng tubig galing doon sa ating aquarium.
Tapos tuloy-tuloy na yan dadaloy. So yan guys, yung tubig na yan, galing na aquarium yan. So nasa siphon na siya. At ayun, ibabalik na lang natin yun mamaya. Pag tapos na tayo mag-siphon, lalagyan naman natin ng tubig. Itong mawawalang tubig dito sa aquarium na to. So ayun, ganun kadali lang naman. Kailangan patayin muna natin ito. Yung kanyang pump. At mahirap pilahin ng isang kamay. Pag namatay na yung pump, kukunin natin ito. Malusog naman yan. Nakafix naman yan eh. Nakafix yung ating pipe. So lagay muna natin siya dito. Tapos ito, lilinisan natin. Grabe ito eh. Grabe, sobrang dumi. Iyo. Takot na. Drain muna natin. Linisan natin. Papiga-piga lang yan. Pwede pa yan. Pwede pa yan. Mga 6 months ko ginagamit ito bago ko palitan. Ito, 1 taon na walang palitan. Piga-piga lang. Pwede naman yun. So yun guys, hindi na siya brown. Pwede na ulit gamitin nyo, no? Maputi-puti na ng konti. Yan, pwede pa yan, mga 3 years pa. So yun mga kasang, binuksan ko na ulit yung pump. At yan, medyo malinis na ng konti. Maputi na yung ating filter. Tapos hintayin ko lang na umabot hanggang dito kasi malapit na magkalahati. Hintayin ko lang umabot hanggang dito. Tapos ang gagawin ko, yung tinanggal ko kanina doon sa labas, ibabalik ko lang din para maglalagay na tayo ng tubig. So, ayun, ikakabit ko ulit siya sa gripo. Tapos, papasok ulit dito yung tubig. Tapos pupunin lang natin yan. So, ayun, sana luminaw na yung tubig natin kasi medyo green kasi yung tubig. Kaya naisipan ko na palitan siya ng kalahati. Tapos yun, lalagyan ko na rin lahat para matapos na tayo. Lalagyan ko na lahat at kailangan ko na magbukas ng tindahan maya-maya, mga 30 minutes. Kailangan matapos ko na to. Tapos, ayun, edit, upload din mamayang gabi. Alright? At habang inihintay natin, mga lahate, kapay muna tayo guys dahil matagal-tagal to. Ganda naman ko, tingin ko mga kasang medyo kalahati na yan, pero yung tubig kasi natin di naman sagad hanggang dito lang sa may ilaw yan, so pwede na rin siguro yan. Kaya ikabit na natin yung hose para malagyan naman natin siya ng tubig. So yun mga kasang, papasok naman yung tubig niya. Ayan, Ngayon, pupunin na natin yan. Tapos yung ibang mga aquarium. Lahat ng mga binawasan natin kanina. Tapos na. So yun mga kasang, tapos na nga yung ating mga wina-water change. At ayun, normal lang na na dito kasi medyo malaki yung volume na pinalta natin, so normal lang na may stock up sila na ganyan. Tapos medyo naging cloudy yung tubig, pero yung iba naman kagaya nito mga nandito tsaka yung mga nandito, yan, mga goods naman yung mga isda dyan, mga active na active pa rin. So ito lang ang natin, ito lang yung medyo nanibago yung isda kasi malaki yung pinalta natin. So ayun, normal lang yan. At mamaya siguro makarecord up din yan. So, ayun mga kasang, sana nag-enjoy kayo sa video na to. Sana kahit paano may natutunan kayo sa mga pinag-aagawa ko. At ayun, sa mga magtatanong wala ako nilalagay sa tubig na kahit ano. Tapos diretso gripo ako maglagay. Kasi yung nakukuha na ko ng tubig dito, yung supplier namin ng tubig, hindi masyado naglalagay ng chlorine sa tubig nila. Tapos galing yun sa deep well, so hinihigop yun from lupa, nilalagay sa tangke. Tapos hindi na nila masyado tinitreat. Hindi ko lang sure kung naglalagay pa rin sila ng chlorine, pero hindi ko kasi parang wala akong naamoy na chlorine dun sa
tubig. So, ayun, malakas ang loob ko na mag-water change nang hindi ko magamit na anti-chlorine. Pero hindi ko mare-recommend yun, lalong-lalo na dun sa iba na may nilad o kung ano mang ano nyo, kung ano mang supplier nyo ng tubig. Hindi ko kasi sure kung paano yung patakaran doon sa inyo kung may mga chlorine ba. Hindi ko masabi yun. So, kayo na lang ang magde-decide talaga kung kailangan nyo. Pero mas maganda talaga gumamit kayo ng anti-chlorine. Tapos yung mga water conditioner, hindi rin ako masyadong gumagamit yan. O, hindi talaga ako gumagamit ng mga water conditioner. Wala talaga ako nilalagay na kahit ano. Dati naggumagamit ako Optima kasi ni-sponsor lang sa akin yun. At naubos ko na siya. So, hindi ko na nalalagyan dahil medyo mahal yun. Pero maganda gamitin yun. Ayun, kung ako ang tatanungin nyo, okay lang din naman na tubig lang. Basta yun nga, ang chlorine lang naman talaga nagiging problema kadalasan. So, ayun mga kaasam, tapusin na natin ang video na to. At ayun, maraming salamat sa mga nanood. Peace out.